Isang magandang umaga po sa ating lahat at konting kaalaman para po sa ating pong pagtatanim. Tulad po nitong ating mga tanim na talong na nasa paso or container lamang, at nakikita nyo po na meron na po siyang malulusog na mga bunga. At ang aking pong i-share sa inyo ay tungkol po sa kanila pong pamumunga at pamumulaklak. Unang-una, ito na po ang magsisimulang bulaklak ng isang puno ng talong. At ito naman po ang tapos na po siyang bumuka at tapos na po siyang magkaroon ng pollination or ng itlog sa kanya pong bulaklak, kaya ito po ay magiging bunga na po. Ang isa pong bahagi ng pagbubulaklak nito ay hindi po porket nagkaroon na po siya ng bulaklak sigurado na po siya magiging bunga. Tulad po nitong isa, yan o, kung nakikita nyo po ay magkakaroon na po siya ng bulaklak soon or bubukan na po ang kanyang po magiging bulaklak. Pero hindi po porket meron na po siyang bulaklak magiging bunga na po siya. Kadalasan ay mapapansin niyo po na kung hindi po matibay ang kanya pong pagiging bulaklak or yung kanya pong tangkay tulad po nito, yan, kung hindi po yan matibay ay maaari din po yung mahulog or maputol kahit na po bumuka ang kanyang bulaklak. Tulad po nitong isang to, yan, kung nakikita nyo po, yan po ay isang bulaklak din. At dahil nga po hindi matibay ang kanyang sanga ng bulaklak o hindi po siya naging magulang or hindi po talagang nag-improve ang kanyang pong pamumulaklak, mahuhulog din po ito at hindi po siya magtutuloy na magiging bunga. At ito na nga po ang isang magiging successful na bunga ng isang puno ng talong. At unti-unti siya magiging ganito. Yan, hanggang sa maging ganito na siya kalaki. At ito na po. Yan, yan na po ang isang adult na talong. Pwede na po natin itong i-harvest, pero para po sa akin palalakihin ko po yan para masarap po siyang ipang tortang talong. Yun lamang po, nawa ay meron po kayong natutunan sa aking pong mga naibahagi sa inyo. And we have to say hello dito rin po sa isang grasshopper na nakikisama sa atin sa vlog na ito. Maraming salamat po. At ito nga po pala, yung mga lupa nila ay nilalagyan ko po yan ng mga dumi ng ating pong mga alagang hayop na pato at manok. Kaya kahit po nasa container lamang sila ay sila po ay masiglang namumulaklak at namumunga. At ito pong isang malaking drum na pinuno po natin ng lupa ay tinanman ko naman po ng isang puno ng hindi ko po sigurado kung ito po ba ay suha, dalandan, ponkan o kalamansi. Kasi matagal na rin po sa akin to siguro may 2 taon na rin to. At hindi nga po siya umuusbong dahil nasa maliit na container lamang siya nakatanim. At nung nilipat po siya dito, tingnan niyo po, mapapansin niyo na may mga bagong usbong na siya ng mga sanga at dahon. Ayan o. Yan, nakakatuwa. At nawa ay bulaklak naman sa susunod. At nilagyan ko rin siya ng puno ng papaya para sabay silang lalaki. At ito namang isa, kapag nagkaroon ulit ako ng oras, pupunuin ko ulit ng lupa galing sa bakanting lot. Meron pa rin po tayong mga puno ng talong dito. Ayan, talong, sili, may papaya pang isa. At meron pala akong sinabi dito na mga buto ng kiwi. Kung alam nyo po yung putas na yun ng kiwi, ayan o, ayan mga yan. Nawa ay magpatuloy yan. Sa awa ng Diyos ay makapamunga tayo ng mga karagdagang pananim sa araw-araw.
Yun lamang po at maraming salamat sa pagsama. God bless you all. And let the love of Jesus be upon us, because God is good all the time, that He sent us His only Son, Jesus Christ, to save us, to give us eternity life in His kingdom. Hallelujah. Bye-bye.